And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. O di kung iniisip nito nila Rodante Marcoleta na yung paghingi ng restitution is beyond the jurisdiction of the DOJ, edi punta kayo Supreme Court. Sabihin ng pamilyang Diskaya, sabi ng DOJ, kailangan daw namin ng restitution bago kami mapasok sa witness protection. Kasi ayaw namin magbalik ng perang ninakaw namin eh. Tinan nyo how stupid that sounds kahit dali nila sa Supreme Court. So matapos awayin ni Rodante Marcoleta si Senator Ping Lacson, ang inaway naman niya kasunod ay si Secretary Boying Remulla. Again, mga kababayan, because of the Diskaya, alam nyo, hindi ko talaga mag-gets eh. Talagang gigil na gigil talaga siya na ipasok sa witness protection ng mga Diskaya. There's something, really, there's something going on kay Rodante Marcoleta. Among all of the lawyers sa loob ng Senado, si Rodante Marcoleta lang ang merong sobrang invested sa mga Diskaya na Marcoleta maliciously imputed na si Senator Ping Lacson ay nagiging biased sa committee hearing. Malisyoso yung imputation, guys. Talagang sinisira niya yung kredibilidad ng Blue Ribbon Committee na hindi dapat pinagkakatiwalaan ng Blue Ribbon Committee. Ito, pangalawa, mga babayan, si Remulla naman ang binira tungkol dun sa restitution. Yan. Restitution, mga babayan, simply put, is pagsasatama ng pagkakamaling ginawa. That's about it. Yun lang naman yun. Itatama mo yung pagkakamali mo. So, kung nagnakaw ka, restitution is returning what you have stolen. That's restitution. Dito may issue si Rodante Marcoleta. And I understand yung kanyang issue na bakit daw ginagawang requirement, quote-unquote, ba't daw ginagawang requirement ang restitution sa witness protection program kung hindi naman ito nakasulat sa batas. Okay. Pupunta tayo sa statutory construction nito. Statutory construction to, interpretation of laws, guys. Tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa witness protection program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin. Malinaw ho yung sinabi ni Secretary Boying Remulla. Maski ho siya, ni-recognize niya na it's not part of the law. But, mga babayan, in order to show good faith, ipapakita mo sa amin na pwede kang pagkatiwalaan. Kasi gagawin kang state witness eh. So, magpakita ka ng good faith sa estado na ninakawa mo. Magpakita ka ng good faith sa taong bayan na hanggang ngayon binabaha. Magpakita sila ng good faith sa taong bayan na nasisiraan ng flood control projects. 'Di ba? Magpakita sila ng good faith sa mga tao na dapat ay nakikinabang na doon sa mga construction projects ng mga Diskaya pero hanggang ngayon hindi nakatayo. Ipakita mo naman yung sinseridad mo. Yun lang naman ang punto dyan eh. Kasi inuwi na nila yung pera eh. Baka nga pinambili na ng mga sasakyan eh. Naiintindihan ko si Senator Ping Lacson. Kung between the two, mas papaniwalaan niya etong si Bryce Hernandez kaysa kay Sara tsaka dito kaysa sa mag-asawang Diskaya. Lalo-lalo na yung lalaki. Kasi yung lalaki is a lying, scamming opportunist. Kitang-kita mo na sa talambuhay niya. Simula nung bata siya, pumasok siya sa seminaryo para makaahon daw sa kahirapan. Pinakasalan niya yung asawa niya ngayon, si Sara Diskaya, dahil British accent daw. Oo, at syempre, dahil British accent, ibig sabihin, may konting pera. Diba? Hindi nga naman siya maghihirap. Di moving forward na lang yan. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, ang pinaglalaban ni Rodante Marcoleta,
At nag-aabogado siya ngayon para sa witness protection ng Sara Diskaya at Curly Diskaya. Hindi ko makita yung sense. We don't even know if they are the least guilty. Hindi ho ba? Any Tom, Dick, and Harry, kahit hindi yung mapolitika, kahit yung ano lang, independent lang mag-isip dyan, iisipin nila, ninakawa mo na ako, protektahan pa kita. Anong kabubuhan yun? Sino ang gusto ni Rodante Marcoleta na lunukin natin lahat? And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary, financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's Tama. just right. Mr. that we ask. Secretary, are you amending the provision of No, the law? sir. No, sir. But that is Ang how we layo. run the Witness Protection Program. Ang layo nung talon ni ang layo nung talon ni Marcoleta. Alam niyo, pwede naman yung tanongin eh. What were the requisites that you are basing your argument on? Pwede naman yung tanongin yun eh. If it is not required in the law, ano yung requisites mo? Does it make sense? Does it allow for justice and equity? Ano sabi niya? You're amending the law? Wala naman nag-aamyenda ng batas eh. And besides, mga kababayan, the authority to evaluate if the Diskayas deserve witness protection or not ay nasa DOJ. Nasa kanila yung express authority eh. O di kung iniisip nito nila Rodante Marcoleta na yung paghingi ng restitution is beyond the jurisdiction of the DOJ, edi punta kayo Supreme Court. File kayo kaso Rule 65. Petition for certiorari. Sabihin ng pamilyang Diskaya, sabi ng DOJ, kailangan daw namin ng restitution bago kami mapasok sa witness protection. At kailangan, hingi rin kami ng, petition, petition per certiorari, bla bla bla. Para mapag-aralan to. Kasi ayaw namin magbalik ng perang ninakaw namin eh. Tignan nyo how stupid that sounds kahit dali nila sa Supreme Court. Hindi sila nag-o-over guys. Ganun katigas ang mukha na itong mga Diskaya na to. Tapos pinagtatanggol, hinahayaan nila na si Marcoleta ay magtanggol sa kanila, which again, it doesn't make sense. Ba't hindi yung abogado nila yung tatanggol sa kanila? Bakit si Marcoleta nagtatanggol sa kanila? Mahirap siya lusutan eh. Kahit saan niya iikot to, siya yung mali. Kasi either way, mga kababayan, sabihin natin, di ba tatlo nga yung pamamaraan? Is the Senate Committee a judicial or quasi-judicial body? No. So, hindi pwedeng pumasok doon under that. Are the Diskayas admitting to the commission of the crime? We don't know yet. Pero if they do, according doon sa batas, sa Memorandum of Agreement, pwedeng humingi ng reasonable requests yung agency. So, doon, baka pwedeng pumasok. Sa in aid of legislation, witness as a resource person in an aid of legislation, pwede siyang pumasok doon. Kaso nga lang, walang approval ng committee at walang approval ng Senate President. So, hindi siya ma-apply. Even if we follow the strict requirements of the law, hindi pa rin papasok yung gusto mangyari ni Marcoleta.